Maagang masisibak sa KBL, pinunan ng coach si Renz Abando at si Terence Romeo wala pa rin kontrata sa PBA. Ano kaya ang future nila? May mga usap-usapan na nasa 3v3 competition si Terence Romeo. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga ka-sports, dalawang big names na naman ang mainit na pinag-uusapan. Si Renz Abando na kasalukuyang naglalaro sa Korean Basketball League at si Terence Romeo na hanggang ngayon ay wala pa ring pirma sa kahit anong PBA team. Ano ba ang totoong sitwasyon ng dalawa? Pag-usapan muna natin sila kay Renz Abando. Ayon sa mga balita, may coach sa KBL na nagpahayag ng concern sa laro ni Abando. Oo, kilala siya bilang high flyer at energy guy. Pero ang puna raw ay ang kanyang consistency sa loob ng court. Sa offense mga ka-sports, minsan explosive, minsan tahimik. Hindi raw palaging reliable sa scoring kapag mahigpit ang depensa. Sa defense, athletic siya pero may mga pagkakataon na naging over-aggressive kaya nagkaka-foul trouble o nalulusutan. Dahil dito lumulutang ang usapan na baka raw bumaba ang playing minutes ni Abando kung hindi niya ma-improve ang kanyang decision making at consistency. Pero syempre iba pa rin ang tingin ng fans. Sa totoo lang, siya ang isa sa pinaka-marketable at pinaka-exciting na import sa KBL. At hindi natin maikakaila na kahit kulang sa consistency, kayang-kaya niyang mabigay ng instant highlights na nagpapakulo ng laro. Tanong lang ngayon mga ka-sports, makikinig ba si Abando sa criticism ng coach at gagamitin itong motivation para mag-level up o baka tuluyan siyang malimit sa playing time? Habang sa ibang balita, balik tayo sa PBA side. Si Terence Romeo na kilala natin bilang The Bro, hanggang ngayon ay wala pa ring pirma sa kahit anong koponan. Nakakagulat dahil sa talento at star power niya. Expected na napakadaming team ang kukuha agad sa kanya. Narito ang ilang factors kung bakit posibleng wala pa siyang kontrata. Number 1, una talaga dito, yung injury history. May mga panahon na nag-struggle si Romeo sa injuries, kaya may mga team na nag-aalangan. Pangalawa mga ka-sports, yung team fit. Hindi lahat ng coaches ay kayang accommodate ang kanyang isolation, heavy style ng laro. Pangatlo, timing ng negotiation. Maaaring naghihintay siya sa mas magandang offer o sitwasyon na mas bagay sa kanyang career comeback. At pang-apat, marahil nasa ibang tournament, kagaya ng 3v3 dahil maraming usap-usapan sa social media na doon daw siya nagpo-focus muna. Mga ka-sports, ito ang nakikitang isang bagay na napakalinaw bakit hinahanap siya ng mga fans. Number 1, miss na talaga nila si Terence Romeo sa hardcourt. Dahil nga kilala siyang clutch scorer, fearless at isa sa pinaka-entertaining guard sa PBA. Kung bumalik siya ng top form, nako, siguradong magiging game changer ulit siya. So mga ka-sports, dalawa ang malaking pangalan ng nasa spotlight natin ngayon. Una, si Renz Abando na kailangan patunayan ang kanyang consistency sa KBL para hindi mabawasan ang kanyang minuto sa laro. Pangalawa, si Terence Romeo na naghihintay pa rin ng tamang team at kontrata para makabalik sa PBA. Ano sa tingin nyo mga sports? Mabibigyan ba ng mas mahabang playing time sila kay Abando o mananatili siyang limitado sa KBL? At babalik ba si Romeo sa kanyang dating prime kapag nakahanap siya ng bagong kontrata? I-comment nyo sa baba ang iyong hinaing at huwag kalimutang i-like ang video at i-subscribe para updated ka sa lahat ng basketball, updates at news. So paano? Ingat po kayo.